Galit ako sa pagkakataon dahil pinagtagpo ulit tayo kung kailan may mahal na akong iba at hindi mo na gusto na magmahal pa ng iba. May hilingin sana akong favor sa inyo. Sabi kay Oliver ng girlfriend niya. Maging sperm donor ka ng friend ko. Natural na hindi siya papayag, pero ginamitan siya nito ng emotional blackmail, kaya napilitan din siyang pumayag. Laking gulat ni Oliver nang makilala ang kaibigan na sinasabi ng girlfriend niya. Si Mavi pala yon, ang close friend niya noon na naging secret love niya sa loob ng matagal na panahon. Si Mavi ang babaeng hibang na hibang noon sa kanyang best buddy, kaya nawalan siya ng lakas ng loob na pagtapatan ng lihim niyang pag-ibig. Fate was testing him, really, dahil bakit ngayon pa kung kailan nakarecover na siya rito. Wala sa sariling nakatingin lang si Mavi sa maitim na ulap na mabilis na kumakapal sa papawirin. Nanatili siya sa pagkakaupo ng nakalotos position sa harap ng puntod ni Gabi, ang kanyang yumaong nobyo. Natinag lamang siya at napilitang tumayo nang maramdaman ang malalaking patak ng ulan. Naiwan niya ang payong sa kotse kaya wala siyang nagawa kundi lisanin ang puntod. Hindi pa man siya nakakalayo nang sumalubong sa kanyang isang babae na may hawak na malaking asul na payong. Sumukob ka na sa akin, miss. Nakangiting voluntaryo nito. Palabas na rin ako ng Memorial Park. Tinantihan niya ang ngiti nito kahit kasindilim ng paligid ng kanyang pakiramdam. Salamat, mabuti na lang nandito ka. Akala ko uuwi akong basa. Naiwan ko sa kotse ang payong. Sabi nga ng lola ko kakambal ko raw ang payong. Kahit saan kasi ako magpunta, lagi kong dala to. Siya na nga ang nagboluntaryong magdala ng payong. Payat kasi at maputla ang babae. 2 kamay na bitbit nito ang payong. Sa tingin niya, talagang mabigat para dito na dalhin yon. Mabuti naman ng ganon para handa ka lagi kapag ganitong bigla-bigla na lang umuulan. Ako nga pala si Mavi. Mavi? Pwede ring nickname nun ng Avi, di ba? Pwede. Actually, may ilang friends ako nung college na Avi ang tawag sa akin. Avi na lang palang itatawag ko sa'yo. Ako naman, Sharon ang pangalan ko. Kapangalan mo pala si Megastar? Bahagyang tumawa ito. Tuloy-tuloy naman sa masinsing patakang ulan. Mabuti na lang at mahina ang hangin. Paalang nilang nababasa ng tilamsik ng tubig. Actually, ang lola ko raw ang nagpangalan sa akin. Nickname ko lang ang Sharon. Sharon Rose ang totoong pangalan ko. Sa Bible daw yun kinuha ni lola. Dama ni Mavi na magaan kaagad ang loob niya rito habang nilalampasan nila ang maraming puntod. Kahit kasi mukhang sakitin ito palang ngiti naman, hindi nawawala ang ngiti nito mula nang salubungin siya. Bagay sa iyong pangalan mo, para kang si Megastar, laging masaya ang aura. Maikli lang kasi ang buhay dito sa mundo. Tingnan mo na nga lang ang napakaraming puntod dito sa Memorial Park. Kaya nga dapat lagi tayong masaya. Kaano-ano mo ba yung dinalaw mo rito? Fiancé ko. Nabawasan ang ngiti nito. I'm sorry, it must have been hard on you. Yeah. Hindi na niya napalawig ang sagot dahil nakalapit na sila sa kinapaparadahan ng kotse niya. May dala ka bang sasakyan? Tanong niya rito nang itapat sa kotse ang hawak na keyless entry. Wala, nagtaksi lang ako patungo rito. Hindi naman ako marunong mag-drive ng sasakyan. Sumakay ka na lang pala sa kotse ko. Lumalakas na ang ulan, baka mahirapan kang makasakay ng taxi. Nahihiyaman ako pero kakapalan ko ng mukha ko ha. Okay lang. Gusto ko nga na may kasama ako habang nagda-drive. Binuksan niya ang passenger door bago siya umikot para dito buksan ang pinto sa driver side. San nga palang way mo? Sa Doña Alejandra Subdivision. San ka ba? Baka mapalayo ka. Kahit sa highway mo na lang ako ibaba paglabas natin dito. Doon na lang ako mag-aabang ng taxi. No, okay lang. Madadaanan ko naman ang subdivision nyo. Malapit lang yon. Ihahatid na kita. Dati siyang tumira noon sa nasabing subdivision. Ngunit ilang ulit siyang umalis doon. Palaging personal lang ang dahilan. Kung minsan 5 buwan siyang hindi nagpapakita ron. Kung minsan, inaabot pa ng taon bago siya bumalik. Bandang huli, pinili na lang ng mga magulang niya na lumipat sila ng tirahan sa ibang lugar. Ang karamihan sa magaganda niyang alaala ay naroon sa Doña Alejandra. At naroon din ang maraming masasakit. Hindi siya nagboluntaryong magkwento kay Sharon ng tungkol doon. Salamat. Dalaga ka pa ba, Avi? Oo. May kasamang tawa na tugon niya. Halata pa rin pala kahit malapit na ako mawala sa kalendaryo. Really? Akala ko magkasing edad lang tayo. 24 na ako at dalaga pa rin tulad mo. Tumila na ang ulan nang sapitin nila ang Doña Alejandra. Sa katunayan, sumisikat na ang araw na para bang hindi umulan ng malakas. Sa tingin niya walang gaanong nabago sa subdivision.
Naroon pa rin sa clubhouse ang tennis court na dating laruan nila ng mga kaibigan niya. Ganoon din ang convenience store na katabi niyon. Ang chapel lang ang may konting pagbabago. Bagong pintura iyon. Saang street ka ba? Tanong niya kay Sharon nang lampasan na nila ang clubhouse. Sa Matatag Street. Napalunok siya. Sa dinami-rami ng kalye sa subdivision ay sa kalye pang dating tinirhan niya ang bahay nito. Ituro mo lang kung saan kita ibababa. Malapit lang sa dulo ang bahay namin, doon sa right side, number 84. Papaliko na sila sa Matatag Street nang may maalala siyang itanong dito. Sino nga palang dinalaw mo sa Memorial Park? Wala. Wala? Bakit ka napunta doon? Tinitingnan ko lang kung saan spot doon ang magandang paglibingan. May patay ba sa inyo? Wala. Wala pa. Napatingin siya rito. Bakit ganun ang tono nito? Naghihintay ba ito na may mamatay sa pamilya nito? Kung sakali ako pa lang. Diyos ko! Umesi ang takbo nila. Saglit na nawalan siya ng kontrol sa manibela dahil sa pagkabigla. Bakit mo sinasabi yan? Ngumiti ito sa kanya. May sakit ako, Avi. Leukemia. Kaya ngayon pa lang, inihahanda ko ng mga dapat asikasuhin para kapag namatay ako, hindi mahirapan ng lola ko. Sandaling wala siyang makapangsalita sa utak niya. Noon lang siya nakatagpo ng isang tao na babae pa na nagsasabing inihahanda na nito ang sariling paglilibingan. Diyan ang sa amin, Abby. Diyan sa Blue Gate. Mataas ang pagkakagawa ng bahay na itinuro nito. Tanaw ang front door at terrace doon kahit mataas ang bakod at gate. Malamang na may basement iyon tulad ng ilang bahay na alam niya sa lugar na yon. Nang ihinto niya ang kotse sa tapat niyon ay hindi kaagad bumaba ito. Alam mo, magaan agad ang loob ko sa'yo. Pwede ba kitang maging kaibigan? Oo naman. Sagot niya. Ako rin naman, magaan din ang loob ko sa'yo. May cellphone number ka ba? Oo, meron. Nagpalitan sila ng numero ng cellphone. Habang idinidikta niya rito ang numero ng cellphone niya, ay nakita niyang bumukas ang front door ng bahay. Isang matangkad na lalaki ang lumabas doon, at base sa buhok nito na bahagyang tumatakip sa mga tenga, sa makakapal na kilay nito at sa paimbay na lakad, ay kilala niya ang lalaki, ang isa sa malalapit niyang kaibigan sa Matatag, si Oliver. Sige, Avi, maraming salamat uli. Salamat sa pag-aabala na ihatid ako. Napakasigla ng ngiti na ibinigay nito sa kanya bago bumaba ng kotse. Hindi talaga siya makapaniwalang may malubhang sakit ito. You're welcome. Umuusad na ang sasakyan niya nang bumukas ang gate. Nasulyapan pa niya sa rearview mirror na yumakap si Sharon sa lalaki. Nakaramdam siya ng relief sa nakita. Marahil boyfriend ni Sharon si Oliver. Mabuti naman pala at nagmahal uli ito. Kahit paano ay nabawasan ang nadarama niyang guilt. Pero pagkaalala sa sinabi ni Sharon tungkol sa sakit nito, ay napakagatlabi siya. Mawawalan naman yata ng girlfriend si Oliver. Huwag naman sana. Napakabait ni Oliver. Hindi ito karapat-dapat na masaktan na naman. At ayaw niyang masayang ang pagpapakasakit niya sa pag-alis sa lugar na yun noon. Sa pagkakataong iyon, parang agos na nanumbalik sa isip niya ang mga nangyari. Hey, bakit ba nagmumukmuka na naman dyan? Ano bang problema? Sinulyapan lang ni Mavi ang kadarating lang na si Oliver, ngunit hindi siya kumilos sa pagkakaupo sa garden set nila. Nanatiling nakapatong ang kanyang baba sa mga kamay na nakahawak sa backrest ng garden chair na inuupuan niya. Naramdaman niyang hinila ni Oliver ang silyang katapat niya. Humarap ka naman sa akin. Sabi nito nang marahil ay lumampas na ang ilang minuto at hindi pa rin siya umiimik. Napilitan na siyang umayos sa pagkakaupo. Humarap siya rito ngunit itinuon niya ang mga mata sa tabletop. Ano naman bang ginawa sa'yo ni Nat at ganyan na naman ang mood mo? Untag nito sa kanya. Ang Nat na tinutukoy nito ay palayaw ni Luke na kapitbahay rin nila. Bumuntong hininga siya. Saka pa lang niya nagawang mag-angat ng tingin kay Oliver. Sobra na kumakapanakit ng damdamin niyang kaibigan mo. Panimula na sumbong niya. Bakit na naman? Ano bang sinabi niya sa'yo kanina? Natahimik na naman siya. Masakit alalahanin ang mga aktwasyon sa kanya ni Luke. Ngunit malinaw pa sa isip niya ang naganap sa clubhouse. Bakit malungkot yata ang kaibigan mo? Tanong ni Mavi kay Oliver nang tumigil sila sa pagtatennis. Umaga pa lang noon at dahil weekend ay nasa clubhouse silang magkakaibigan. Hindi ko nga rin alam ilang araw nang ganyan yan. Kapag tinatanong ko naman, paiwas sa mga sagot. Mabuti pa siguro, yayain ko maglaro. Naku, baka mapahiya ka lang. Tingin ko hindi mo mapapatayo yan. Malay mo naman. Iniwan nga niya si Oliver at nilapitan si Luke. Tayo naman maglaro Yaya niya rito. Nakaupo lamang ito sa side bench at pinanonood ang pagbabadminton ng kapatid ni Oliver na si Archie
at ng pinsan niyang si Angeline. Tiningnan siya nito. Kayo na lang ni Oliver, wala talaga akong gana. Dahil hindi naman siya yung tipo na sumusuko ko agad sa isang challenge, ay tumabi siya rito. Magkwentuhan na lang pala tayo. Ibinalik nito sa pinanonood ang pansin. Please Mavi, gusto ko makapag-isa. Pasensya ka na pero hindi okay ang mood ko ngayon. Noon na siya nainis, bigla siyang tumayo. Talaga namang kapag ako nang lumalapit sa'yo, pumapangit na ang mood mo. Diyan ka na nga. Naiinis na tinalikuran niya ito. Nagtungo siya sa katabing convenience store ng clubhouse para bumili ng tubig. Baka sakaling mapawi ng malamig na mineral water ang inis niya kay Luke. Matagal na niyang crush si Luke. Ang totoo, ito ang itinuturing niyang first love niya. Marami nang pagpapapansin na ginawa niya rito. Halos magmukha na siyang chip sa paglapit-lapit dito. Pero hindi naman siya pansin ito. Pinaniniwalaan niya na hindi naman siya pangit. Sa katunayan, hanggang na mga sandaling yon may ilang manliligaw pa rin siya. Pero pagdating kay Luke, naupansin ang taglay niyang ganda. Kung tratuhin siya nito ay parang wala lang. Parang isa siyang pangkaraniwang kakilala na dinadaan-daanan lang nito. Tila bahangin lang siya na hindi pansin ito. Yun ang talagang ikinaiinis niya. Pagbalik niya sa clubhouse, nakita niyang wala na sa bench si Luke. Nakikipaglaro na ito kay Angeline. Nag-init na naman ang ulo niya. Madilim ang mukha na nilapitan niya ito. Akala ko ba wala kang gana maglaro kanina? Sumbat niya rito nang agawin niya ang shuttlecock bago pa yun mapalo ni Angeline. Pinulikat kasi si Archie. Pangangatwiran ni Luke. Mag-double na lang pala tayong 4. Binalingin niya si Oliver sa kinaroroonan nito at kinawayan. Hindi pwede, wala kayong badminton racket. E di tayo na munang maglaro ng badminton at si Angeline naman ang magpa-partner kay Oliver sa tennis. Kayo na lang munang maglaro. Tanggi pa rin ito. Pagod na rin ako. Ibinigay nito sa kanya ang raketa. Hindi niya kinuha yon. Galit na hinarap niya ito. Bakit ba ganyan ka nalang lagi sa akin? Bakit parang diring-diri ka kapag lumalapit ako sa iyo? Ayaw mo kong kalaro. Ayaw mo kong kausap. Kulang na lang ipagtabuyan mo ko tuwing lalapit ako sa iyo. Nakakasakit ka na ng damdamin ha? Marunong naman ako makahalata na ayaw mo sa akin. Pero sana, maging polite ka naman kahit minsan. Babae pa rin ako, Luke, no? Magpaka-gentleman ka naman. Pagkasabi niyon ay tumalikod na siya at nagmarcha palayo. Walang paalam na iniwan niya ang mga ito. Gigil na gigil siya. Hey, are you still with me? Sinulyapan uli niya si Oliver. Mukhang nawiweirduhan na ito sa kanya. Wala nga siyang sinabi, pero hindi ba mas masakit yung niyaya ko siyang maglaro pero tumanggi siya? Pagkatapos, hindi pa gaano natatagalan na tinanggihan niya ako. Nakipaglaro naman siya kay Angeline. Dapang-dapa ng self-esteem ko dahil dyan sa kaibigan mo, Oliver. Kasi naman, ibaling mo na lang sa ibang feelings mo. Paano ko nga gagawin yon? Alam mo namang high school pa lang ako noon, siya na ang gusto ko. Hinagod nito ang buhok. Alam mo namang hindi ka nga gusto ng isang yon, magpipilit ka pa? Nag-init ang sulok ng mga mata niya. Matagal ko nang pinipilit ang sarili ko na kalimutan na lang siya. Pero anong magagawa ko kung talagang makulit ang puso ko? Magkakagusto rin lang doon pa sa ayaw sa akin. Oo nga, korek ka dyan. Samantalang nandito naman ako. Natawa siya na makitang distorted na ang mukha nito sa pagpapakwela. Wala pang 2 linggo pagkatapos ng insidenteng iyon, umalis siya sa kanila. Nagpaalam siya sa mami at daddy niya na gusto niyang tumira sa matandang dalagang kapatid ng lolo niya na taga Calaca, Batangas. May maliit itong beach resort at nangangailangan ito ng tulong sa pamamahala roon. 1 taon siyang namalagi sa Calaca. Sa panahong yon, sinikap niyang iwaglit sa isip niya si Luke, lalo pa nga na marami rin naman na nagtangkang manligaw sa kanya, mula sa mga lokal na binata hanggang sa mga dumarayong turista sa lugar na yon. Masasabi niyang kahit paano nagtagumpay siya, dahil kahit madalas pa rin niyang maisip si Luke, ay hindi na siya nakadarama ng lungkot. Para pa ngang mas namimiss niya ang pinsan niya at si Oliver. Nag-migrate na sa Canada ang mga pinsan niya. Maliban sa pagpapadala ng mga ito ng greeting cards kapag may okasyon, ay wala na silang iba pang komunikasyon. Nang bumalik siya sa Doña Alejandra, lalong naging tahimik si Luke. Tipid na tipid ito kung bumati sa kanya tuwing magkakasalubong sila. At sa mga gimmick nila ng mga kaibigan niya roon, tuwing yayayain ni Oliver si Luke ay pirming tumatanggi ito. Ang isang ikinasama ng loob niya ng husto kay Luke ay nang minsang masiraan ng taxi na maghahatid sana sa kanya sa subdivision nila. Malapit na yun sa Doña Alejandra, kaya naglakad na lang siya kahit may mga bitbit siya na pinamili. Nakalampas na siya sa gate nang dumaan ang kotse ni Luke. Huminto siya sa paglalakad at itinaas ang isang kamay niyang may bitbit na supot. Ngunit hindi man lang siya hinintuan ito. Hindi man lang ito nag-alok na isakay siya kahit pabalat bunga. Ang sama-sama talaga ng loob niya. Sa inis niya, pagkalagak niya ng kanyang pinamili sa loob ng bahay nila, ay lumabas uli siya. Nagtungo siya kina Oliver.
Oh, sananggera at sumusugod ka. Biro nito nang pagbuksan siya. Nakakainis talaga yung kaibigan mo. Nakakapundi na siya. Bulalas niya rito. Hey, bakit? Anong nangyari? Giniya siya nito maupo sa sofa. Hindi ko siya mapapatawad sa ginawa niya, Oliver. Magmula ngayon, hindi ko na siya ituturing na kaibigan. Bakit na naman ba? Ano na naman ang atraso sa'yo ni Nat? Akalain mo ba naman, kani-kanina lang nasirain yung taxi na sinakyan ko, tapos nadaanan ako ng kaibigan mo. Alam mo bang hindi man lang niya ako inalok na sumakay? Sumusobra na talaga yung look na yan. Baka naman hindi ka lang niya napansin. Hindi napansin? Ipinara ko pa nga siya eh. Itinaas ko yung isang kamay ko na may bitbit kahit mahirap dahil mabigat din yon. Para lang mapansin niya na nangangailangan ako ng tulong. Pero anong ginawa niya? Nilampasan lang niya ako. Sumusobra na talaga siya. Daig ko pang may nakakahawang sakit kung iwasan niya eh. Teka muna, Mavi. Huwag ka muna mag-conclude ng ganyan. Unang-una, hindi naman natin alam kung ano ang dahilan ni Nat para magawa kanyang lampasan. Ano pa bang pwede niyang idahilan kundi yung outright na pag-iwas niya sa akin? Kung umasta yung kaibigan mo para naman pagsasamantalan ko siya. Matagal ko nang hinintuan ang paghabol ko sa kanya. Tanggap ko nang malabo pa sa matang may katarata na magustuhan din niya ako. Tapos ganyan pang inaasal niya sa akin? Tama ba naman yun? Malay mo naman, hindi ka lang niya talaga napansin. Lately kasi, parang lagi siyang may malalim na iniisip. Tingin ko, problemado rin siya. Kaya wag mo naman siyang husgahan agad. Katulad mo, may mahal din siyang iba. At sa tingin ko, iba rin ang mahal ng mahal niya. Inirapan niya ito. Nasaktan siyang malaman na may mahal ding iba si Luke. Nagagawa mo pang ipagtanggol ang lalaking yun pagkatapos ng ginawa niya sa akin? Nakakunot ang noo nito nang tumayo ito. Alam mo, paalis ako ngayon eh. Ang mabuti pa siguro, sumama ka na lang sa akin. Saan? Mamamasyal, para naman mabawasan ang init ng ulo mo. Iniabot nito sa kanyang isang kamay. Come on, sumama ka na lang sa akin maglibang kaysa maglitanya ka ng mga sama ng loob mo kay Nat. Medyo alanganin siya sa alok nito. Mukha pa siyang haras sa tingin niya kahit hindi niya nakikita ang sarili. Ngunit bakit nga ba siya magtitiis sa pangungunsi kay Luke? Mas mabuti ngang sumama na lang siyang maglibang kay Oliver para mawala ang pagkaimbiyarna niya. Nakuha na niyang magbiro. Okay, dahil pinipilit mo ako, sasama na lang ako. Uy, isasama lang kita para may manlibre sa akin ng merienda. Biglang binawi niya ang kamay na hawak nito. On the other hand, wag na lang kaya tayong tumuloy. Hinuli na naman uli nito iyon at inabrisyete pa sa braso nito. Wala nang bawian pa, pumayag ka nang sumama eh. Itinuloy na siya nito sa garahe. Ilang sandali pa, tinatahak na nila ang daan patungo sa pinakamalapit na mall. Nang bumaba sila ng kotse, hawak na naman ni Oliver ang kamay niya. Iniangkla iyon sa braso nito. Manood kaya tayo ng sine. Parang gusto ko uling panoorin yung The Lord of the Rings. Ano ka ba? Napanood na nga natin yon. Gusto mo na namang panoorin? Hindi ka ba nagsasawa? Silang magbabarkada ang nanood niyon. Kasama nila sa grupo si Luke, ngunit sa buong panahon na magkakasama sila, pinili niyang sa mga babae magdidikit. Baka kasi makakita siya ng hindi magandang kilos ni Luke at sumbatan lang niya ito. Kasama rin nila roon ang girlfriend ni Oliver na si Libby. Mabuti naman at game ito sa mga ganoong lakaran ng barkada nila. Kaysa naman mamili ako ng DVD. Bukod sa mahal na, matagal pa bago lumabas. Halika na. Sige na nga, bahala ka kapag ginabi tayo. Hindi pa naman ako nagpaalam kay Mommy. Don't worry, tatawagan ko na lang siya. Hindi pa sila nakakalapit sa takilyera nang matigilan ito. Bakit? Usisa niya. Nakita ko si Libby. Nasaan? Mayun, lumiko na. Nakita ka ba? Habulin natin. Isama rin nating manood. Nakita nga ako, ang talim nga ng tingin sa atin eh. Para siyang napaso na bumitiw sa braso ni Oliver. Napagsilosan pa yata siya ni Libby. Kailangan mo nga pala siyang habulin. Baka napagsilosan niya ako. Hayaan mo siya. Kung masamang iniisip niya sa atin, bahala siya. That only shows kung gaano kababaw ang tiwala niya sa akin. Ano ka ba? Sa akin man mangyari yun at ako ang nasa kalagayan niya. Ganoon din ang iisipin ko. Naka-abrisyete pa naman ako sa iyo kanina. My God, baka pati sa akin magalit ang girlfriend mo. Hayaan na lang natin siya. Bukas ko na lang siya kakausapin kapag malamig na ang ulo niya. Halika na, manood na tayo. Siomay ka? Masuunahin mo pang panonood ng pelikulang napanood mo naman kesa ayusin ang pagtatampo ng girlfriend mo. Anong klase kang boyfriend? Sinenyasan lang siya nitong izip niya ang bibig niya. Pagkatapos ay hinila na nito ang braso niya patungo sa ticket booth. Wala ako sa mood makipagkomprontasyon. Nasa panonood ng favorite movie ko ang mood ko ngayon. Napapailing na nagpahila na lang siya. Bahala ka na nga. 2 araw ang lumipas nang manood sila ng sine ni Oliver.
Nagtaka si Mavi kung bakit wala ito sa nakagawaan nilang paglalaro sa clubhouse ng Sabado ng umagang yon. Hindi naman niya matanong si Luke dahil inis pa siya rito, ni hindi siya nag-attempt na lumapit man lang dito. Pag uwi nila ay dumaan siya kina Oliver. Natagpuan niyang nagpapakalunod ito sa maingay na heavy metal sound sa entertainment room ng mga ito. Hinanap niya ang remote control ng CD player nito at hininaan iyon. Ano bang nangyayari sa'yo? Usisa niya sa kaibigan. Are you on drugs? Yeah. Nanlaki ang mga mata niya. Siomai ka? Nag-drugs ka nga? Oo, betadine. Ibinuhos ko sa puso ko. Sugat-sugat kasi. Napaawang ang mga labi niya sa sagot nito. Bibig mo nakanganga, baka pasukan ng langaw yan. Itinikom naman niya ang bibig ngunit saglit lang. Nagagawa pang magbiro nito kaya hindi niya inisip na seryoso ito sa sinasabi. Ano yung sinasabi mo na sugat-sugat ang puso mo? Anong drama na naman yan? Oy, sa ating dalawa, ikaw at hindi ako ang mahilig sa drama. Nag-break na kami ni Libby, kaya nga heartbroken ako ngayon. Nakaramdam ka agad siya ng guilt. Napagsilosan niya talaga ako? Nanlulumong konklusyon niya. Ayaw niyang maniwala sa akin na wala tayong ibang relasyon. Kahit anong paliwanag ang gawin ko, ayaw niyang maniwala. Galit na galit siya, kaya nakipag-break pa rin siya sa akin. Naku, paano na yan? Mabuti pa siguro, kausapin ko na lang siya. Ibigay mo sa akin ang phone number niya para magkausap kami. Kahit na i-date ko siya para mas makapagpaliwanag ako. Magsasayang ka lang ng laway sa kanya, Mavi. Alam mo, galit pa lang yon, but after a few days makikinig din yun sa katwiran. Ibigay mo na sa akin ang contact number niya. Bumuntong hininga to. Wag na lang, Mavi. Ngayon na pag-isip-isip na ganun lang pala kaliit ang tiwala niya sa akin. Ang tagal na naming mag-on. Halos 9 na buwan na nga. I thought kilala na niya ako para pagbintangan niya ng ganun. Hindi pa rin pala. Naisip ko rin na kung ikaw na kaibigan ko pinagselosan niya, ano pa kaya kung ibang babae na hindi niya gaanong kilala? Pero nagmamahalan kayo at alam ko maliit na misunderstanding lang ang nangyari sa inyo. Kailangan lang talagang mapagpaliwanagan si Libby. Ibigay mo na kasi sa akin ang contact number niya. I'm sure kapag nakausap ko siya, maliliwanagan ang isip nun. Hayaan mo na, Mavi. I know this is for the best. Kumunot ang noon niya. Anong best ang sinasabi mo? Nag-break na nga kayo ng girlfriend mo. Isipin mo na lang, kung nagkataon na hindi nangyari to, hindi ko malalaman na ganoon kakitid ang pangunawa niya. Baka kung kailan kasal na kami, saka pa ako magsisisi. Ilang sandali rin ang dumaan na hindi siya nakaimik. Napaisip siya. Pero kung talagang mahal mo naman ang isang tao, handa mong i-overlook ang mga kahinaan niya, hindi ba? Well, siguro nga. Hindi ko siya ganun kamahal kaya hindi ko yun ma-overlook. Sa kabila ng mga sinabi ni Oliver, hindi pa rin nabawasan ang guilt na nararamdaman niya. Hindi niya sinasadya, pero malinaw pa rin na siya ang naging dahilan ng pagkasira ng relasyon nito at ni Libby. Kaya nang tawagan siya ng lola niya, bumalik na naman siya sa Kalaka.